Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayon po pag-usapan lang natin kung matatandaan nyo dun sa previous vlogs natin na pag-usapan po or nabanggit ko nung nakaraan lang yung nangyari nga pong TRICOM hearing, yung time na pinatawag po itong mga DDS vloggers dahil nga po laganap sa kanila, sa kampo nila, ang pagpapakalat ng fake news. After that mga kababayan, yun na nga po, umusad na bigla itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. And nakita nyo naman, ayan po yung 215 na mga congressman na pumirma, no, para ma-impeach nga itong si Sara. At kitang-kita nyo naman po sa unang-una, number 1 mga kababayan, si Congressman Sandro Marcos. So, syempre, bilang public servant, bilang nasa pamahalaan na kailangan naman talaga, no, kung ano yung batas, susundin natin. Mas okay nga mga kababayan na matuloy ang impeachment na yan Kasi dyan sa part na yan, makakapag-explain itong si Sara. Pero alam nyo naman, itong mga kritiko ni PBBM, minamasama yan. Alam nyo naman yan yung mga taktika ng mga yan kung paano nila i-twist yung mga bagay-bagay. Pero yun nga sabi ko, ang batas ay batas. Lalo na kung may nakita kang impeachable offense. Bali, ito yung pang-apat na impeachment complaint kay VP Sara na pinangunahan nga po ni Congressman Sandro Marcos. So, alam ko nakita nyo na rin yung interview niya and ipapapanood ko na lang din sa inyo mga kababayan na kung saan sinagot niya, no? Yung, syempre, alam niyo naman, nakita ng mga kritiko ni BBM, unang-una dun, si Kong Sandro Kung ano yung naging dahilan niya, 'di ba? Aside sa syempre yun nga kailangan pag-usapan talaga ang usaping impeachment, lalo na yung isa sa mga dahilan niyan yung maling paggamit ng confidential funds. Pero ito nga mga kababayan, ay ipapanood ko sa inyo yung video, yung sagot ni Kong Sandro sa issue na yan. So ito po. Katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagtimahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, okay, cut muna natin So, yun yung isa sa mga hindi naiintindihan, no, ng mga kritiko ni PBBM. Dahil sinasabi nga nila, sabi nung isang post, nakakaawa naman daw si BBM dahil sarili niyang anak, sinusuway siya. So, narinig niyo yung sagot ni Kong Sandro doon. As a public servant, as a someone, 'di ba, na may katungkulan, gawin mo yung trabaho mo. Ginagawa lang niya yung trabaho niya kung ano yung tama. And sabi rin naman ni PBBM, hindi siya makikialam sa Congress, sa Senate, kung ano man yung napagdesisyonan nila. Kasi sabi nga ni BBM, 'di ba, wag mag-aksaya ng panahon or may mga bagay na mas kailangan pagpukusan at hindi ang impeachment. Pero sabi nga ni BBM, hindi siya makikialam kung halimbawa ito nga may mga impeachment complaint or matuloy nga itong impeachment kay VP Sara. At ayan nga, ito na nga po, umabot na sa Senate and syempre binabash si Kong Sandro. Bakit ikaw ang nauna sa listahan or dun sa pumirma? So ito po yung mga kadahilanan niya. Syempre bilang public official na maraming Pilipinong nagtitiwala, kailangan niyang gampanan yung trabaho niya, yung responsibilidad niya sa taong bayan, 'di ba? So napaka mga kababayan, siguro naman sa mga nag-iisip, maiintindihan yung pinaka-pinopoint ni Kong Sandro. And ito pa yung ilan sa mga dahilan. Bakit nga siya yung unang-una dun sa listahan? alangan naman
naman kung sasabihin ng tao na gusto silang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Okay. Ukat muna ulit natin si Kong Sandro So, yun, isa sa mga dahilan daw, no? Yun nga, sinabi na yung tatay, yung lolo niya, papahukay daw at itatapon yung katawan sa WPS. At yung recent na pagbabanta niya po, no, sa buhay ni PBBM at ni First Lady, gayon din kay Speaker Martin. Bakit kayo magugulat? Ano ba? Pag pinagbantaan ba yung pamilya nyo, magpapaparty kayo? Pag pinagbantaan ba yung mga mahal niyo sa buhay, magiging masaya kayo? This is the normal reaction, lalo na po kung magulang mo yung binabastos ng ganyan, yung pinagbabantaan ng ganyan. Ako nga hindi anak Hindi ako kaano-ano ni BBM, ni F. Elisa, ni Speaker Martin. Pero naggagalit ako. Nagagalit ako sa ganong aksyon, sa mga ganong sinasabi ng ating Vice President na pangalawang mataas na pinuno ng Pilipinas. Nakakagalit po, nakakabastos. Siguro sa mga taong tinatawanan itong naging dahilan ni Kong Sandro, siguro pag sa pamilya nyo nangyari yan, tatawanan nyo lang. Baka masaya pa kayo pag bantaan yung magulang nyo Siguro ganun kayo, ganun yung mga pag-uugali nyo, masaya kayo na pinagbabantaan yung mga mahal nyo sa buhay, wala kayong pake. Mga kababayan, normal na reaction to. Kahit ako kung magulang ko, pamilya ko, gaganunin, ako talaga yung magpapasimuno. Kung halimbawa sa akin opinion ko to. Kung sa akin yan ginawa, sa pamilya ko ginawa, ako talaga unang-unang pipirma, baka magpakalap pa ako. Maghanap pa ako kung sino pa yung pipirma para matuloy lang yan. Ito opinion ko bilang ako na may mga magulang din, may mga lolo't lola din, may mga tsuhin, tsahin, may pamilya na mahal ko at once na mangyari to or may gantong senaryo, hindi ako papayag. Tingnan yung pinagbantaan. Diba? Sino bang matutuwa? Nung syunga-syunga na lang yung matutuwa. Syunga-syunga na lang yung magiging proud na, kasi yung ibang dilis dyan, proud na proud kay Sarah. Nung sinabi niya yan, nung nagbanta siya, proud na proud sila. Siguro ganun din ang mga ugali nila sa pamilya nila. Siguro pag sa kanila nangyari, tatawanan nila, magpapaparty pa sila. Diba nakakahiya? Ako na hindi ka ano-ano Hindi ako kamag-anak, hindi ako supporter po ako, supporter lang ako. Pero nanggagalaiti ako nung narinig ko yun. Na yung taong binoto ko, kaya palang magsalita ng hindi maganda sa presidente ko. Na yung taong nagbabanta na yan, na akala mo kung sino, akala mo nagtatrabaho, akala mo masipag, siya pa yung may ganang mantantrums. Sila pa yung may ganang baluktutin. Yung mga fake news, yung mga pinapakalat nila, yung mga paninira nila, sila pa may ganang gumawa. At sa huli, pag nasakote sila, pag nalaman na fake news pala yung mga pinapakalat nila, sila yung magpapabiktim. Napaka-manipulative. Gaslighter pa. Mahiya naman kayo, papakain niyo sa mga anak mo yung ibinabayad sa inyo para magpakalat ng fake news. Mamamatay ba kayo sa gutom pag gumawa kayo ng tama? Pag nagbalita or nag-commentary kayo, nag-vlog kayo ng tama nang walang halong fake news script? Grabe. So, tuloy po natin. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So,
So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May Yes. mga umabol. Sir? Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So napadala ng isik, even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni Sara kanina, sabi niya, wala daw siyang sinasabing assassination threat against your ano ba sasabi ko dito? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Sir, is it true na may involved na money, kaya marami pong pumirma? Yun, Ano po? meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte ko yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino amo nila. But no, there was nothing offered in Heard it? Crystal clear, mga kababayan. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment, and then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may atak or affix na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung sinabi siya parang literal lang na sa complaint as of today. I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mababatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan mag-impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatakaw? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on the Tol, no, mga kababayan. So, narinig nyo naman po. 'Di ba? Narinig nyo yung sagot ni Kong Sandro dahil ginagawan nga ng issue ng mga dilis na suwail daw si Kong Sandro, hindi daw naaawa daw sila kay PBBM dahil si Kong Sandro hindi sumusunod sa kanyang ama. Siyempre bilang public official, bilang binoto ng sambayan ng Pilipino, kailangan niyang gawin yung trabaho niya. 'Di ba? And aside that, yung isa sa mga naging dahilan, yung isa sa mga impeachable din kasi is yung pagbabanta sa ating mahal na Pangulo, sa unang ginang, at sa Speaker of the House. So, syempre, kahit sino, mga kababayan, imposible naman ikaw, bantaan kita. Bantaan ko pamilya mo, okay lang sa'yo? Magiging masaya ka? Magpapaparty ka? Normal na reaction lang yun, mga kababayan. Worst thing is, Vice President pa ang gumawa. Diba? And another one, yung
fake news po, na pinost ko yun mga kababayan sa aking Facebook, no, na ipinapakalat nila na may pera. Itong picture na to, no. Galing-galingan nyo naman ng pag-e-edit. Halatang halata na naman kayo. Ano, bagong script? Parte na naman yan ng mga fake news nyo. Tapos pag kayo ay nabuko, papabiktim na naman kayo. Papakuha simpatya online. Papaapi-api. Kahit yung mga account na kineme na take down kunwari, ginawa nyo na po yan before eh. Pero ang ending, ang ginawa nyo, dini-activate nyo ng kusa. Ha? Lahat talaga gagawin, no? Lahat gagawin. Para sa ganun. So yun mga kababayan, narinig po natin yung sagot ni Kong Sandro dito nga sa ginagawa nilang issue patungkol nga sa impeachment at sa pagpirma niya, no? Para nga dito sa port complaint. Pang-apat na to kung hindi ako nagkakamali. So yun mga kababayan, share natin ang video na ito para mas maraming kababayan natin ang maging aware sa mga nangyayari sa ating bayan. So yun lamang po and maraming salamat sa inyong lahat.